Okay guys, quick review tayo ng two trades ko na magkasunod, no? Tignan nyo lang din, sana para may makuha kayong thoughts or idea para paano ako pumapasok ng entry. Okay, so yung unang trade ko is nung Monday, 18. So kung makikita nyo, yung price ko sa kanya is 743. Saan ba yun? I think dito yan eh. Ito. 743 dito sa area na yan saglit ito dito yan 743 lagyan natin so short dito yan 743 yan tapos ang SL ko makikita nyo is 116 ito lang high niyan yan sniper yan kasi papakita ko naman sa inyo yung thoughts ko dyan kung bakit sniper siya ha. So ito makikita nyo Monday August 18. So ano yung tumatakbo sa isip ko kasi sabi mo sir bakit mo short yan? Uptrend yan. Uptrend yung 15 minutes, uptrend yung 5 minutes, uptrend lahat. Actually kaya ako short yan kasi bakit ko ma-shinort to? Alam ko, ang tumatakbo sa isip ko is sabi ko baka mahulog na si Euro. Yes, yung 4H. Ito yung tumatakbo sa isip ko, yan. Itong 4H na yan, sinusubukan ko siyang, yan, ito. Dito, sa area na yan, dahil lang nasan ba yan? Ayan, tama, dito. Sabi ko 4H kasi break yung 4H natin eh. Ito, break to pababa. Yan, break to pababa. Yan, yung 4H natin is break. So, sabi ko, baka pag inabot na to, sabi ko W structure, di ba? Or triple top structure, depende kung paano yung titidnan, ha? So, W structure kasi ang inaano ko dyan, W, double top, triple top. So, nung nandito siya, sabi ko, sige, I will try to short Euro. Pero since na uptrend, mag-aantay ako ng confirmation. Bakit ako dito pumasok, hindi dito? Kasi uptrend pa yung 5 minutes. So, ang ginawa ko dyan is nag-antay talaga ako sa area na yan. Sabi ko, okay, mag-break lang to. Mag-break lang ng trend line. Papasukin ko sa retest yan. Sabi ko. So, nung nag-break ng trend line yan, nung nag-break siya ng trend line dito, sabi ko, papasukin ko sa retest to. Yan, nag-break naman ng trend line yung 5 minutes. Guys, kaya 5 minutes lang ginagamit ko. Intraday lang ako eh. Actually, intraday lang talaga ako. So, ang inaano ko lang is 5 minute lang talaga. Kahit higher time frame, ginagawa ko lang confluence. So, sabi ko, dapat hindi na siya mahulog dito. Ang ginawa ko dyan is SL ko nga ito. Tapos, hindi porket naka-lower time frame ako, katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, ang nilalabanan ko pa rin is yung higher time frame niya. So makikita nyo, nag-TP ako sa 613 na price dito sa area na to. So, yan. Diyan sa 613 kung makikita nyo. So nag-TP ako dito sa 613. Yan. Yan. Nag-TP ako ng 613. And then, nung nag-TP ako dyan, bakit ako nag-TP naman dyan? Una-una dahil halos 1:6 na ako. Diba? 1:1.77 na ako dyan. So tinipi ko na dyan. Tapos pangalawa, yung 4H natin, kita nyo naman, ito trend line kasi ng 4H to uptrend eh. Yan yung sinasabi ko. Pero dahil intraday lang tayo, okay lang. Plano ko siyang hawakan lang for the momentum ng intraday. Hindi ko siya planong hawakan for the whole duration ng itong momentum na to. Kasi pag 5 minutes ang ginamit kong dyan, baka yariin ako mag-swing high na naman kasi uptrend nga siya. Technically, yun nandito siya. So sabi ko, dito ata ako nag-TP. Dito sa area na yan, sabi ko, sige, trend line na to. Bitawan ko na. So, ito yan guys, para makita nyo, yung area na yan is ito. Para makita nyo kung saan sa 4H yan. Dito yan, bilugan ko. Yan.
Kita nyo, nasa trend line sa 15, nasa trend line siya sa 30, nasa trend line siya, tapos sa 1H, syempre, trend line din yan. So sabi ko, sasaluhin ata to si, sasaluhin na naman nila. Sabi ko, antayin ko na lang kasi trend line eh. Sabi ko, mag-aantay ako ng break. Mag-aantay ako ng break ni Euro. Nabutasin tong trend line na to para makita ko man lang na may weakness. So, nung nakita kong binutas nila yan, na nagkaroon ng weakness, etong area na yan, 15 minutes time frame tayo sa upper left. Ang ginawa ko naman dyan, naglagay ako ng fib. Nag-antay talaga ako eh. Nag-aalangan pa ako pumasok. Nag-aantay ako. Sabi ko, okay. So, antay tayo. Sabi ko, pa, sige, ano kaya to kung magpapump? Tapos nakita ko golden zone. Sabi ko, I will give it one try or two try. Pero pag inibabawan na nila yan, baka i-continue nitong uptrend na to. Baka maging continuous yung uptrend niya. So sabi ko, one shot lang. Sabi ko, sige, isang bira lang. So kung makikita nyo, yung susunod na entry ko, magkasunod yan. 851 yung entry ko dito sa area na to. Dito sa area na to, 851. Yan, dito ko yan in-entry yan. So, yan. Dito ko in-entry yan. Diyan sabi ko, sige. Ang ginawa ko dyan, entry, is ni-sniper ko yan gamit yung 1 minute. Ito yung confluence ko dyan. Same lang din ang setup. Kita nyo guys, isa lang din. Sabi ko, bago ako pumasok dyan, dapat may makita man lang akong parang weakness. Dito ako pumasok eh. Ito. 851. Sabi ko, dito retest. Yan. Sabi ko, dahil 1 minute yung ginagamit ko, hindi ko pangungunahan yan hanggat hindi yan bumuputas ng trend line na ginagawa niya. Yan, dyan ko siya in-entry yan. So, itong pasok ko dyan, yan, sa retest na yan. Tapos yan, nilagyan ko ng fib yan. Sabi ko, sige, bibirayin ko to pag umangat. Pakita nyo pa, ang sakto, pagbili ko, nasa dito, halos golden zone area. Kita nyo? 865. Sabi ko, isang beses lang pag ito, inangatan niya to. Pero guys, hindi golden zone in SL lang to. Grabe barat ko naman yan. Pag ito yung SL eh, nakita nyo naman, 927. 927. Ito. Yan. Diyan na sa taas yung ginawa ko SL. Actually, bakit ganyan? Sakto. Dapat 937 yan eh. Okay. So, ang inano ko niya, sabi ko, isa lang kasi nag-break nga tayo dito. Di ba same setup lang, pero dahil ito, yung sniper ko ng todo. Ni-sniper ko siya ng todo, 1 minute hinanap kong break. Pero hindi 1 minute TP yung ginawa ko ha. Hinanapan ko lang, sabi ko, kailangan lang magka-weakness kasi fino-front runan ko to eh. Nagigets nyo? Fino-front runan ko yung itong uptrend na to. Kailangan lang may makita ko kahit isa pang confluence. Isa lang na mapapabor sa akin yung trend. Which is ang pumabor si 1 minute. Inantay ko lang yung 1 minute. So, guys, huwag niyong gagawin to ha. Kasi sanay na ako gamitin tong setup na to. Kung may SL ako, okay lang. So yan, golden zone, pinasok ko. Pagpasok ko ng golden zone sa momentum pababa, natipin natin siya ng 331. Okay. So, eto. Saglit, palitin ko masyado mahaba eh. So, tinipi ko na siya ng 331. So, sabi ko, okay, breakdown ngayon si Euro. Tanggalin ko lang to Breakdown ngayon si Euro. At, eto. 331, dito ko na siya nabenta. Itong swing high na to. Diyan sabi ko, sige. Bakit ko siya dyan binenta? Kasi ito yan. Ito yung dahilan bakit ko siya binenta dyan. For sure, una dahil 1:6 ako. Siyempre, wala na. Actually, wala na. Dahil 1:6 naman ako, yung RRR ko na nagawa dyan, at nandito siya sa fib natin sa baba. Ayan nasa support na naman siya. Sabi ko, ano ba to? So, i-risk ko na naman ba? Kasi talagang nandiyan, di ba? Kahit butas yung 4H natin, ito delete ko lang tong 4H na to para makita nyo. Itong fib dito. Kahit butas yung 4H natin, gusto ko talagang i-hold dyan kahit dito sa golden zone eh. Pero sabi ko, 1:6 naman, intraday lang momentum habol ko.
Tatry ko na lang ulit humanap ng entry if magre-retest yan. Ganun na lang gagawin ko. So yun, nakita nyo parehas yung setup ko ng 5 minutes at 1 minute. Kita nyo paano ako umentry ng 5 minutes dito. Yan, di ba? Tapos nakita nyo kung paano ko in-entryhan to sa 1 minute. Kasi guys, counter trend eh. Alam ko kahit ako sa sarili ko counter trend. Pero kahit may bias na ako na magbe-breakdown siya, kasi nakita ko nga nag-trend line break, at nandito siya, sabi ko isa lang. May bull dip to guys, ay may ano to guys may bear dip to, ayan ah. Ayan oh. Bear dip yan ng 5 minutes. Wait lang ah. Ayan. May bear dip yan, tapos yung 1 minute niyan guys, inantayan ko lang. Ang tinignan ko dito rin is wipe off ng 1 minute eh. Wipe off ng 1 minute yung tinignan ko dito, di ba? Buying climax, preliminary support, buying climax, automatic rally, UT, tapos nag-UTAD, bumagsak, pumasok ako sa test. Kita nyo, magagamit nyo lahat yung guys, pero wag nyo munang gamitin hanggat hindi nyo sanay gamitin ha. So, wipe off distribution to ng 1 minute. 1 minute. At nung yun, nag-manifest naman, pero entry ko pa rin kahit may wipe off. 'Di ba kasi iba, okay, test to. UT to or UTAD to. No, pinakita ko sa inyo na kailangan ko pa rin mag-break yan, which is sabi ko dapat bumutas lang to. Mabutas lang to, papasokin ko to. So pagbutas, gawa ulit ako ng FIP. Sniper FIP to guys ha. Sana hindi nyo gamitin hanggat hindi nyo well, hindi ko naman tinuturo yung setup ko sa inyo. Pinapakita ko lang kung paano, baka may makuha kayo. Paano ako umentry. So, kung market structure wise lang, nakita nyo, nagkaroon siya ng break, di ba? Entry kayo ng retest, SL above, market structure wise na lang ha. Tapos, get the trade run. Pero it doesn't mean na itong, dahil dyan ako sa feed pumasok, is yan lang yung TTP-yan ko. Hindi. Kasi ang tinitidnan ko talaga dyan is yung 15 minutes. Diba? 15 minutes talaga. Ito, ginamit ko lang yung lowest time frame para umentry ako. Para may, alam niyo yun, para kahit papano, meron naman akong confluence na dala ko. Hindi lang inayas yung nakikita ko nag-breakdown. Tapos uptrend yung lower time frame. Pararagasain ko. So, inantay ko na magkaroon siya ng break of structure kahit sa 1 minute. Actually, break din naman din sa 5 minutes. Nakita ko nagkaroon ng weakness kasi double top eh. So yun yung ganun ako mag-short sa confluence. Ganun ako short, hindi lang basta entry. Ito inantayan ko to ng break eh. Sabi ko kailangan mag-break nito. Pag ito hindi nag-break, hindi ko entry to. Kasi yayariin ako niyan, 'di ba? At least may kakampi ako, 'di ba? Kakampi ko yung market structure na kahit papaano nagpakita ng market break below para masakyan natin. So yun guys, ganun lang ako humanap ng entry. Actually may isa pa ako dito. Ito, sobrang sama na nangyari sa akin dito eh. Ito, ang ganda ng gain ko rin dito, 1:4, pero papakita ko sa inyo paano ako naging greedy ha. Bakit ko pala short itong market na yan kahit uptrend ha? Bakit ko short yung market na yan? Kasi guys, itong 4H nag-break. Kita nyo itong 4H, nag-break pababa yan, so swing high niya yan. So, I'm expecting na lower high siya. Dito, na-trade ko yan dito eh. Sobrang greedy ko. Dito. 8 yun eh. Hindi ko makalimutan. Dito sa 8 or dito sa area na yan. Ito, atras ko lang konti ito Dito sa 15 minutes na lang. Ito, sama nang nangyari sa akin dito eh. Counter trend kasi pinanindigan ko pa. So, ang nangyari sa akin is naka-short ako dito sa area na to. Saglit, titignan ko nga para kalarado. Anong price ko dito? 606. Ito. Dito, na-short ko siya sa area na to. Ito dito. Ang lang, greedy ko lang talaga dito. Dito, 606. Yan, dito. Ayan, FIB pala. Dito 606. So 606. Yan, ganyan na lang. Tapos SL ko buong above niyan. Ito lang, ito above na to. Yan. Sabi ko sige pag ako in SL nito, so be it na.
Pero ang kinaganda nga niya, nasakyan ko na yung intraday momentum eh. Naging greedy pa ako eh. Naging greedy ako dito eh. Kasi nandito na siya. Actually, gusto ko siyang itipi dito kaso yun nga. Binrake ko yung rules ko. Intraday momentum lang ako. 1:4 sana yan. Tapos na SL pa ako. Yan, SL yan guys. Na SL ako dyan. Ayan, no? Na SL ako dito. Na SL, biruin mo na, nawala na yung 700 pips, 70 pips na gain ko. Itong buong green na nakikita nyo, nawala na. Putya, natipi pa ako. Hindi ko pa in-stop loss entry kasi alam mo yun, syempre, may devil pa rin sa loob mo na hindi, baka swing high lang to. Di ba, baka pitikin lang nila yan eh. Kasi nag-lower low, di ba, inisip ko, nilabang ko eh. Nag-lower low, tapos, di ba, baka i-lower high lang nila, hindi nila hahayan to. Boom, in-SL ako. Kasi pumabor na sa akin, ang yun nga ang mahirap, yun nga yung sinasabi ko sa inyo para makuha nyo rin yung idea. Pag lower time frame lang kayo, ito kasi yan guys eh, dyan yan no. Ang lumalaban sa akin is biruin nyo B-band at itong strongest EMA support natin. Yung violet EMA na yan sa higher time frame. Yan no, yan yung nag-reject sa akin. Pinusuan ko talaga to eh. So, sobra. After nyan, ibrayin nyo ha. Ano ako dyan eh. Nawala na yung, actually, yung SL kaya kong tanggapin eh. Pero yung gain, nawala yung buong gain dahil sa kagridihan ko. Medyo, stop ako. Nag-stop muna ako mag-trade kasi magko-confirmation bias ako dyan. Pipilitin ko i-short yan. Isipin nyo nung umangat yan tapos biglang nag-retrace, baka yariin ko nang yariin yung market. Bubutasin na naman ako, di ba? So sabi ko wait lang. Wag kang greedy. Kaya, 'di ba? Yun, hindi na ako nag-trade from Tuesday nakapag-trade na lang ulit ako Monday kasi nag-recover ako niyan. Sabi ko wag hintayin ko na lang ulit pumabor sa akin yung market. So kasi sabi ko nga sa inyo, sa isang linggo, hindi naman porket guys na intraday trader ako, it doesn't mean araw-araw kailangan mag-trade ako. No, hindi ganun. Dapat araw-araw ako araw-araw ako pero most likely intraday momentum. Actually may ganun. Kahit i-search nyo, intraday momentum lang ang hinahanap ko. Ito intraday momentum to. Ganda sana nito eh. 'Di ba? Bruin nyo in just span of 4 hours. Bumaba siya ng 70 pips. 'Di ba? Ito, kung makikita nyo rin dito in just span of ano ba to? 6 hours ata. Ito 6 hours or 12 hours bumaba siya ng 500 pips, 'di ba? Same lang din dito sa trade natin dito sa unang trade natin. So bumaba siya ng 400 naman. Pero ang bilis lang din nag-manifest nito eh from 12 to 12, 'di ba? So intraday momentum lang talaga yung hinahabol natin. Kaya momentum partners. So yun, pinakita ko lang sa inyo, hindi lang ako natatalo. Hindi lang ako lagi panalo, talo rin to. Ang laki, ang sama ng talo ko dito. So yun, birin yun, hindi ako nakatrade hanggang dito. Inantay ko na naman to, sabi ko, ano ba to? I-reject na naman ba nila to? So nireject nga. So nilabanan ko na yung ano nito eh. Itong structure ng 1H. Yan. Sabi ko, lalabanan ko na to. Antayin ko na lang. Yun, ito, yun din pala yung pinasok ko. Diba yung W structure nito? Sabay may structure ng 1H. Pero setup ko pa rin yung nagpa-entry sa akin. Hindi ko na babanggitin. Baka kasi lahat ng structure na makita nyo dyan, isipin nyo, ano yan entryan ko nga. May invalidation kasi. Diba? So, yan yung nilabanan ko. So yun, sana may nakuha kayo na trade. Ito pala guys, para makita nyo kung paano ako pumapasok at paano na i-imprint sa akin yung gantong setup, yung kailangan ko mag-break ng ganto, 'di ba? Kailangan mag-break, 'di ba? Kailangan kunyari itong entry ko rin dito sa 5 minutes. Yan kailangan may break na maganap, 'di ba? Kasi gawin nyo rin to guys. Especially actually magagawa nyo lang to pag may journal kayo. As in talagang gino-journal nyo na kung ano yung mga high probability setup nyo. Ito papakita ko lang sa inyo. May ganito kasi ako dati. Share ko lang sa inyo na sana gawin nyo rin lalo na nagsisimula kayo mag-technical analysis. Ito. So kung nakikita nyo, ito. Diba?
Etong, yan. May kita nyo. Meron akong ganito. Wait papakita ko lang sa inyo. Yan. So, yan. Ito ginawa ko. Kita nyo kung paano ko in-entryhan yung kanina. Ito yun, no? Ito siya. Diba? Kung mapapansin nyo, ito siya. Itong nasa, ito. Ganyan ko in-entryhan, diba? Inantay ko muna mag-break yan. Tapos entry, short. Diba? Ganun lang. Ibig sabihin, alam niyo na kung paano kayo papasok. Tapos ito mga nakikita niyo dyan, yan yung rules ko. Dapat may ganun talaga kayo bago kayo mag-trade. Dapat may rules kayo yan. Di ba multiple time frame nga ako. Di ba B-band fib. Hindi ko na ipapakita kasi pag pinakita ko buong setup ko na yung makikita nyo Kung paano ako entry. Nandyan lahat yan. Di ba ito, never trade before the news. Di ba? Yan, ito multiple time frames kasi dapat apat na time frame kasi nag-a-align sa akin. Yung chine-check ko para kahit paano tumaas yung confluence ko. So yan, kita nyo dito, ganito ako umentry ng long, di ba? Sabi ko sa inyo, wag nyo na pusuan. Ganito, lahat naman ang tinuturo ko sa inyo, rules ko guys Hindi ako nagtuturo ng walang, ng, ano ba yan, ng parang out of nowhere lang. Lahat ng tinuturo ko sa inyo is yung rules ko, how to trade na wala Saan yun? Yan. Lahat ng tinuturo ko sa inyo is yung rules ko rin, kung paano ako nagtitrade, hindi yung ano, so yan, dito sa short entry, nakita nyo, dito. Pero ako pinrontranan ko, nandito ako umentry. Pak, nakita nyo paano ako umentry dito? Dito sa, ito. Yan yun, no? Di ba? Pero, ang trend lang yan is ito. Yan, no? Ganyan yun. Ito yung second entry ko. Dito, front run entry yan Parehas lang lahat. Di ba? Parehas lang lahat kung paano ako umentry. It depends sa market. Siyempre, pag ako, naglolong ako ng lalo na momentum, itong nakikita niyo yan, momentum yan, continuation yan. Antay lang ako palagi ng pabor sa akin. Diba? Same lang din sa long. Diba? Ito, kunyari biglang mag-shift yung market. Front run to. Ito yung confirmed na sa momentum ako papasok. So, at least nakikita nyo. Pakita ko rin sa inyo. So, ito ang pinaka-rule number 1 ko. Nasa gilid dyan Papakita ko sa inyo Ano ang rule number 1 ko sa lahat. Rule number 1. Para lagi kong sinasabi na sa inyo. Ito ang rules. Ito ang rule number 1 ko. Pag nabali yan, pag yan is nabali, huwag ka na mag-trade kasi yan. Di ba? Yan rules to follow before trading, di ba? Rule number 1, follow the trend, never counter trend, di ba? Para makita nyo na nasa gilid yan. Yan, binabasa ko, hindi actually, syempre guys, hindi ko na pala kailangan basahin yan. Dati binabasa ko pa yan bago ako mag-trade, lahat yan. Di ba, may rules ako dyan, 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Pati yung pag-take profit na sinasabi, nakita niyo, di ba? Nandiyan yan, nasa gilid yan ng rules before trading, nasa gilid yan ng parang chart pattern ko kung paano ako entry. Pattern lang guys di ba? So ito yung rules ko rin para pakita ko sa inyo na yung sinasabi ko sa inyo, yung mag-slice na kayo, lahat yan guys. Kasi lahat yan na-experience ko na yung pinanindigan ko pa since na intraday momentum lang yung habol ko Tignan nyo. Ito binali ko yung natalo ako yan. Take profit, slice 80 sa 1:2 or 1:3. Full TP in highest point of interest, SL. Di ba lagi ko sinasabi, 1, 2, sige pwede kong labanan pag na-SL ako ng isa, papasok pa ako ng isa. Pero pag na-SL ulit ako, hindi na ako papasok kasi guys, nagko-confirmation bias ako Pepersahin ko ng pepersahin, baka kina-counter trend ko na Kasi dahil momentum play lang ako, dapat sa 1 to 2 trade na yon mag-momentum yung market sa bias ko. Kasi pag hindi, baka sa kabila siya yung papunta niya, di ba? So 1 to 2, di ba lagi ko sinasabi, I will give it 1, 2, pati yung pag-take profit ko, nandyan yung number 4 yan, di ba? Pati pag-take profit ko, di ba, slice ka na. Kasi, minsan dahil inaabot na natin yung, kunyari sa akin, yung 1:5, ako hindi ako nag-slice Ako kasi, ayoko kasi turuan kayo ng maling
yung nakita nyo kanina, nag-full TP ako sa 1:5, nag-full TP ako sa 1:6. Hindi. Bago ko magawa yung guys, dito ako nagsisimula. Na which is dapat lahat yung ma-workout nyo. Sige, okay lang. Sige, laban to. Diba? Take profit nyo is nasa slice nyo agad 80% sa 1:2. Isipin nyo guys, nag-take profit na kayo ng 1:2. Wala nang mawawala sa inyo Papapakita ako sa inyo. Yan na. So yan no, take profit, slice 80%, 1:2 full TP in highest point of interest kung sa mga fib nyo nga dun sa baba or sa taas, di ba? So yan, SL if you get 1 to don't if you get 1 to 2 SL, don't enter again. So laging ganyan lang dahil intraday lang ako, hindi ko na kailangan puwersahin pa yung trade. Pag na-sweep lang ako, na SL ako ng cross ko, isa pa, na mag-cross ulit pababa, ayayariin ko pa, then pag hindi na, tama na. Kasi baka yung session na yon or yung today, yung market, hindi papunta sa akin. So, nakalagay dyan, you are only playing the intraday momentum setup. Kasi pag in-entryan ko ng in-entryan yan, wala. Di ba? Parang kina-counter trade ko yung momentum. Kasi paangat na siya ng paangat eh. Dapat hindi ka na ma-SL. Di ba? Dapat hindi ka na ma-SL, no? Kasi pag na-SL ka, una-una, kaya ka nga na-SL, baka may mali na sa nakita mo. Tapos sige, give it one chance pa, na-SL ka ulit, baka may mali na nga talaga sa nakita mo. Kaya huwag mo na labanan. So yan guys, lahat naman ng sinishare ko from the start, lahat. Di ba? From the start, is yun din yung ginagamit ko. Pero eto, na-journal ko na, di ba? Na-journal ko na yes. Minsan, konti na lang, aabutin na yung pag-TP ko eh. Hindi pa ako inabot, sabay nag-retrace. Di ba? At meron naman, 1:1.5 lang ako, 1:1.2, fino-full TP ko lahat. Nasasaktan ako, tapos sabi ko, sana dito, sana ganyan. Di ba? Lahat yan guys, may precaution para matanggal yung sanam mo. Di ba? Basta yun lang guys, malalaman niyo yan, kaya journal niyo lang. Kahit yung nakita niyo chart pattern kung paano ako mag-trade, paano ako entry. Diba lahat yun may break of structure pababa. Kahit sabihin mong counter trend dyan, actually hindi counter trend to. Momentum to ay swing high lang to ng lower time frame. Kasi yung 4H talaga niyan is break. Yan guys, tignan nyo. Break talaga yung 4H niyan. For me kung paano ko siya tignan ito, break yan. So, ito yung nilalabanan ko. Pero hindi ko pa siya mapuwersa kasi nga humaharang pa yung 90 itong EMA natin at B-band. 'Di ba? Harang pa pero ito nabutas na. So, entry na lang ulit tayo sa swing high. Kung makaka-entry, 'di ba? Or baka I will give it a rest na for the rest of the week. Kasi minsan baka kasi balik ko yung talo ko. May nangyayari guys na gano'n May nangyayari. Na goods na, naka 1:5 ka na, naka 1:5 ka, 2 araw pa magkasunod. Tapos pero kung guys, A+ setup yung lumabas sa akin, kunyari 4 na time frame, pakita ko sa inyo, 4 na time frame talagang pumabor sa akin, talagang nasa point of interest ko. Kunyari ito, nag-retest lahat yan dito. Nag-retest yan dito dito sa area na yan. Baka umentry ulit ako. Dito pag nag-retest yan dito, tapos hindi ko alam hindi ko pa kasi makita kung saan yung swing low nito. So, as of now, di ba, hindi ko pa makita kung ito na ba yung low niya Pero kung magsiswing high na yan dito, yan yung titignan kong fib. So, nasa point of interest, tapos fib din, di ba? Point of interest, fib din ng 1H. Ayan, natignan nyo. Fib din ng 1H yan. Tama ba yung ginawa ko? Tama. So, nandito rin siya. Halos sabay sila sa area ni 1H. So, tignan natin kung magre-retrace sila. So, tapos guys, pag nag-TP pa kayo, di ba dito ako nag-TP, hayaan nyo na. Sana hindi ko pa tinipi, Wag nyo na, hayaan nyo na. Yun lang, hayaan nyo na. Ako may nangyayari rin sa akin dito Sana hindi ko pa tinipi, gain pa sana ako ng 10 pips, di ba? Kasi magkakaroon kayo ng parang prepare sa kayo pumasok, baka short pa. Basta focus lang kayo sa setup nyo, focus kayo sa trade nyo. At yun lang guys, wala naman ako ma-update kay BTC, nakapag-update na ako.
Pakita ko lang, 'di ba? Kung mapapansin niyo kung paano ko entry yan si BTC, kung mababalikan niyo yung previous niyo, sabi ko sa inyo kung imo-momentum ko siya or i-retest ko siya pero hindi ko siya tinire. Ang nangyari sa kanya momentum. So, tingnan natin baka dito na siya gumagawa ng retest. Ganda rin 'yan. Okay din yung reward niya na kung in-entryan ko sana. Ito yun dito. 'Di ba? Ayun guys, BTC na BTC. Nakita niyo ba? Na kung paano ko tinira si Euro, same lang din sana kung tinira ko si BTC. Kaso, nakatingin ako kay Euro. Kita nyo guys maghahanap ako ng entry kasi sabi ko sa inyo, papasok ako ng momentum. Ano yung ginawa ni BTC? Diba? Same. Diba? Same. Same lang. Kung i-entry ako dyan, ito yung SL lang ko. Diba? Kahit papano, 1:2 kayo siguro dyan. Dito kayo magta-target yan sa baba. Siyempre, 15 minutes fib ko kunin nyo yan, guys, Ayan, diba? To swing high. Ito, tignan nyo, Yan. Kita nyo sa kayo makakatipi. Yan. Kita nyo? So, siyempre, magpo-front run kayo dito, Alam nyo, uptrend yung market. Pakita ko lang, Balikan nyo yung previous, ko kay BTC. Video ko. Sabi ko, short ako kay BTC, pero aantayin ko siya mag-retest. So, ngayon, nag-retest siya dito. Kung papasokin ko siya, same lang kung paano ko papasokin si Euro. Uptrend yung 5 minutes. Uptrend. Uy, nag-break pa. Ang lakas ng break nito. Di ba? May break of structure na. May break of trend line pa. Entry ako ngayon sa retest niya paangat. SL ko lang above. Kasi pag nag-SL above, okay lang. Tapos i-entryan ko pang isa, then that's it. Di ba? So, if ma-entryan niyo yan, kunyari, gagamitin niyo yung setup ko, mag-antay kayo ng cross. Kunyari lang, So, kung mag-aantay kayo ng cross using my setup, so, dito ko mapapasok yan. Hindi naman lagi guys stop yung nandito yung process, saglit Siguro I think dito magaganap yung cross kahit umangat yan. Diyan pa rin yan. So, ito yung SL nyo dyan, above lang. Above lang palagi. Above lang. Kasi nilalabanan nyo lang yan yung momentum na yan So, ngayon, dahil nabili nyo dyan, hindi naman syempre 5 minutes fib. Kasi nga, alam nyo na nagbe-breakdown yung 5 minutes. So ngayon, fib ngayon ang yayariin nyo. Nakabili lang kayo sa 5 minutes golden zone, guys wag iano niyo yan. Kaya lang kayo bumaba ng lower time frame para lang mapababa yung SL nyo. Kasi kaysa pag actually guys, sa tunay na yan ang SL niyan. 1.6 tama? Negative 1.62 kayo. Yan yung tunay na SL niyan, Yan ang tunay na SL yan kasi ito yung last high Actually, dapat nga dito baka pag na-sweep ka, yayariin ka lang. So, sabi ko sa inyo, papaliitin ko lang yung SL ko dyan. So, yan, ganyan ako magpaliit ng SL. Kasi pag ito, hindi nga nag-momentum, which is kita nyo, nag-momentum si BTC. Diba? Kasi hindi ko kina-counter yung trend Sinasabayan ko lang Diba nakita nyo ba yan sa pinakita kong sa inyo? Sa pinakita kong setup sa inyo? Diba? Dahil sa kaka-backtest ko sa market, kaka-journal ko, kaka-trade ko, SL man or TP, then journal, nakita nyo, yung setup na yan. Ito yan guys, Ito. Diba? Masyado bang maliit? Lakihan ko pa. Diba? Ayan yan, Diba? Short entry. Dapat may makita akong break man lang. Huwag niyong front runan. Huwag niyong front runan. Well, ayaw kong counter. Ayaw ko naman kayo yan. Kung may setup kayo, okay. Sa akin ganyan, hindi ko kasi uptrend na ngayon 5 minutes di ba? Alam mo uptrend yan? Uptrend yan. Nagsiswing high siya, kumbaga. Pero that is for a lower high. So ngayon, sabi ko, kung gusto mo mag-short, wag mo munang labanan yan. Labanan mo na lang pag may nag-break pack entry bag, di ba? Same kung paano ko tinira yung previous ko 5 minutes kay Euro. Same kung paano ko rin tinira yung another trade ko after nun, di ba? 1 minute nga lang yung ginamit ko. Pero napapansin nyo guys, 1 minute, 5 minutes, iisa lang ang ginagawa nila. Iisa lang, magkakaiba lang ng time frame na nilalabanan. Di ba? Syempre ito, mas matagal. Kunyari, natira nyo nga yan using that snipe entry. So, ang SL nyo is 62. So, 1:6 din kayo. Well, syempre, sa setup ko nga, talagang may snipe nyo, Pero wag nyo yung guys kung hindi nyo kaya, wag nyo gagawin. Kasi hindi naman, may mga foundation or may mga discipline din yung setup ko na pag hindi nyo nagawa, mayayari kayo.
Promise, hindi ako nagbibiro. Maaaring ma-SL kayo ng ma-SL. Pag hindi nyo alam na, okay, ganito, nag-pray ka. Pag hindi nyo talaga alam yung full setup ko, or kahit sinong pinapanood nyo, guys, kasi kaya namin sabihin to, guys, itong tinuturo namin sa inyo, or itong nakikita nyo sa amin, nakaano na lang to, guys, naka-summary, pero iba yan sa mata namin, iba yan. Diba? Parang iba yung nakikita na ng mata namin sa binabanggit ng bibig namin. Naiintindihan nyo ba? Naka-summarize kasi lahat to. Dapat ganito, ganito, dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito. Diba? So yun, yun. Ang tipi nyo nga palagi dito, kung dito nga kayo nakapag-tipi, 1:4 kayo, diba? Kunyari, ganyan yung entryhan. Golden zone setup lang. Same lang din ng kay entry ko kay Euro, di ba? Nandyan din yung golden zone ko. Sabi ko, dapat din niya naangatan to kasi pag inangatan niya to, baka mag-continuation paangat eh. Di ba? Nagigets nyo? So, yan. Dito, 1:16 kayo. Di ba? Same lang, same lang. So, yun guys, sana stick lang kayo sa setup nyo guys. Magagawa at magagawa nyo rin yung nagagawa ng iba. Basta, sundin nyo lang yung payo ko na mag-journal kayo, di ba? Kunyari ito, sinashort ko to, bakit bigla nahulog? Di ba, may kita nyo yan, journal nyo lang guys. At follow your setup, never break your rules. Katulad na nangyari sa akin, di ba kay Euro? Napakawalan ko yung isang malaking gain na sana ng intraday na yon. Pero dahil binali ko yung rules ko, na thinking na dahil sobrang naging greedy ako, sobrang naging greedy ako dito, kasi nilabanan ko yung break thinking na hanggang dito. Di ba? Ang labo kasi ng unrealistic ako eh. Naging unrealistic din ako dyan. Ang tinira ko lang dito is 5-8-15. Buti sana kung ang NSL lang ko itong buo. Gets nyo guys? Yan yun. Kung NSL lang ko itong buo, yan dapat ang ESL lang ko para mag-lower low siya. Di ba? Kahit anong gawin nito, kahit anong swing high ang gawin yan, wala akong pake kasi ito yung SL ko. Thinking na maglo-lower low siya. Matagal nga lang, 4H yan eh. Baka minsan 2 weeks yan bago mag-manifest, di ba? 1 week. Matagal talaga. So, ang tagal mo mag-aantay. So, yun guys, yun, nakita nyo, nag-break ako ng rules. Nawalan na ako ng 70 pips na gain. Na-SL pa ako ng 120. Tama, ng 12 pips, di ba? So, halos nawala sa akin 90. So, okay. Guys, sana may napulot kayong aral at disiplina sa kung paano ako nagtitrade. At tandaan nyo, hindi ako lagi panalo guys natatalo ako. Pero yun nga, nababawi ko ng 1:2. Diba, 1:3, 1:4. Doon ko siya nababawi. Kahit matalo kayo guys, kahit 30%, 40% win rate setup nyo, okay lang yan. Basta maganda yung risk-reward ratio nyo, ha? So, God bless guys. Good luck sa journey nyo sa trading and always remember, ride the trend until it bends. God bless.